Sila ang dalawang tao na kinaiinisan ngayon sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang sabi nila, wala daw katsansa-tsansa o kapag-apag-asa ang mga Pilipino na inilalaban sa international pageants kung hindi man lang tayo nahaluan ng mga ibang lahi. Wala kayong katsansa-tsansang manalo. Ikaw, kung pure Pinoy ka lang at wala kang lahi, wala kang kapag-apag-asang manalo o makapasok man lang sa international pageant. Talaga ba? Ang Pilipinas, sikat sa ganito. Kasi nga, meron tayong daladalang inspiration. Dapat sa dalawang to, kinokrompal talaga ng may masmasan, ng resources. Na noong 1969, purely Filipina ang nanalo sa Miss Universe. Sana alam nyo yan. Because of talent. Because of physique. Because of wit. Siya guys, tatlo yung lahi niya. Anong nasungkit niya? Runner-up. Good naman siya. Pero kaya siguro hindi mo nakuha yung pinaka-title dahil sa ugali mo. Utak talangka. Ito din, grabe makapagsalita no, dahil hindi ka lumaki sa Pilipinas, ganyan ka na. Ayos ka bi. Na para bang sikat na sikat siya. May panawagan pa ngang mass unfollow. Laban kina Brandon Espiritu na Mr. Supranational 2024, second runner-up. Second runner-up. Kaya hindi mo nakuha, bi, yung pinaka-title. Alam mo na kung saan ka nagkulang. Si Jeter Palomo, Mr. Global Philippines. Isipin mo, nakakuha ka ng ganyang title sa Pilipinas pero minamaliit mo ang mga Pinoy. Grabe yung gigil sa kanila, lalo na yung mga fan ng pageantry, national or international. Dahil nga sa kanilang controversial na pahayag patungkol sa mga Hafiz o mga Pilipinong may halong banyagang dugo sa larangan ng pageantry. Nagsimula ang lahat ng mag-iwan ng komento si Brandon Espiritu sa isang Instagram post ni Jeter Palomo. Ayon sa mga ulat, ipinahiwatig ni Brandon na walang laban o tsansa ang Pilipinas, grabe no, sa mga international pageant kung wala ang tulong ng mga Hafiz o mga kalahok na mixed race. Talaga ba? Iba po ang training kasi dito sa Pilipinas. Talagang utak kong utak. Yung katawan, muka, kayang-kayang gawa ng paraan. Pero ang utak, hindi. At yung utak, meron na talaga sa Pilipinas niyan. Hahasain mo na lang talaga para ma-instrumentalize. Sabi ng beauty queen na si Stacey Gabriel, you are disgraceful. You either embrace your Filipino heritage fully when you represent us or you don't at all. This term Hafiz is a destructive, racially motivated word designed to needlessly segregate us. Exactly. Oh shit. At si Michael Cinco, napakayaman nito at siya ay pure Filipino. Nag-comment din para sa inyo. Sabi niya, the nerve of these ordinary looking guys acting superior and they don't even look like they have any foreign ancestry. They only come to the Philippines to build a career and gain followers. Duh! Nahirapan ako dun pero that's the reality. Totoo naman ang sinabi niya. Di ba mga panawagan? Boycott Brandon and Jeter. Sabi kasi dito, opportunist. Tapos nag-reply yung Espiritu, yung Brandon. I am. Tapos sinuport naman itong Jeter. Proud na proud. Tapos naka-headline na pala to. Brandon Espiritu, tinira. Tinira ang Pinas. Walang chance sa national pageants kung walang Hafiz. Grabe no? Sa lahat na naghihintay, ito yung thread. Sabi ni Jeter, I pledge alliance to the flag. US flag. Tapos sabi naman ni Brandon, mentioning Jeter, raise that flag, brother. Tapos may nag-reply. The question is, at least one of you represented the Philippines but no one sang in Tagalog, lol. Tapos reply yung Brandon, because we aren't from the Philippines. Why would we lie? Siyempre, respond siya. Then you should have represented your country. Tapos sabi niya, tell that to all the frontrunners for the Philippines. This country would, ay grabe no? Without us, Hafiz, tigas ng mukha niya no? Grabe no? Kala mo talaga mga superior sila. Tapos dito yung caption, bakit kaya di na iuwi nila Brandon Espiritu at Jeter Palomo ang titulo sa Mr. Supranational at Mr. Global Pageants? Saan kaya sila nagkulang? Siyempre, ugali bi. Ugali. Mayayabang at mga utak talangka. Yung masabihan ka ng legit na beauty queen na disgraceful, Diyos ko, mapapa-apologize ka talaga. Ito, kaplastikan lang to, pero kahit paano,
Matapos umani ng matinding pambabatikos, naglabas si Brando ng isang opisyal na payag kung saan humingi siya ng dispensa sa mga nasaktan at nagkaroon ng maling impresyon. Hindi talaga mali, B, sa kanyang komento. Tama talaga yung impresyon natin. Mali yung sinabi nyo. Binura rin niya ang ilang detalye at video sa kanyang profile habang patuloy ang deserve. Ang iba nga, persona non grata pa. Ang iba pa nga sinasabi, pag umapak kayo dito sa Pilipinas, krompal talaga kayo back to back. O sa mga hindi nakakaalam, si Brandon Espiritu ay may lahing mixed Filipino, Chamorro, European, samantalang si Jeter Palomo ay isang pure na Pinoy na lumaki lamang sa US. Ang tigas na mukha niya, no? So alam nyo na kung bakit hindi kayo nakakuha ng pangmalakasang title. Kailangan din kasi ang magandang asal kahit nasa pageant ka. Pag nagkinupal ka, matik, ligwak ka. Yung magandang asal, isa sa dala ng espiritu ng Pilipino.